ang mga hog racer o magbababoy sa Lobo sa Batangas dahil sa tindi ng epekto sa kanilang kabuhayan ng African Swine Fever. Nakita ng GMA Kapuso Foundation ang kanilang hirap at sakripisyo at hinatira natin sila ng tulong. May 13 koral ng baboy si Juben dito sa Lobo sa Batangas. Pero ni isang anino ng baboy, wala kang makikita. Ang 45 kasi niyang alaga, lahat namatay. May mga utang pa sa pamakain, di wala kaming pagkukunan pa. Si Lita naman, napapaluha na lang tuwing nakikita ang mga natitira niyang alagang baboy. Namatay rin kasi ang ilan niyang alaga. Sa pagbababoy nga raw niya napagtapos ang 4 na anak. Napapaiyak pa. Sabi ko, palibasa po, talagang ang laki po ng naging tulong ng amin pong mga alagang yun. Ang sanhi ng pagkamatay ng mga baboy sa Lobo, ASF o African Swine Fever. 21 barangay na ang apektado ayon sa Municipal Agriculture Office ng Lobo. Kaya nagdeklara na sila ng state of calamity. Possibly na dahil sa mga traders, yung mga sasakyan ng mga livestock haulers natin na nanggaling sa contaminated areas na pumasok sa Lobo, posible din na mga livestock farmers na na-expose sa ibang bayan o sa ibang lugar. Dagdag pa nila, 2,700 household na ang lubhang naapektuhan ng ASF. Kaya naman, nagtungo tayo doon para mamahagi ng food pack, sabon at tinapay sa mahigit 4,000 individual. Nagbigay rin tayo ng vegetable seeds sa kanilang Municipal Agriculture Office. Malaking bagay yun po, ma'am, kaysa bibilihin pa namin. Maraming salamat nga pala sa inyong tulong. Hindi hadlang ang kahirapan para matuto at maabot ang pangarap na diploma. Saksi ang GMA Kapuso Foundation sa pagsusumikap ng libo-libong mag-aaral sa bansa na hinatira natin ng regalong kompletong gamit pang-eskwela. Hindi namin sila maaabot kung wala ang tulong ninyo na mga sumuporta sa unang hakbang sa kinabukasan. Kaya taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat. Araw-araw, tinitiis ni Mary Ann ang malamig na tubig sa ilog. Makakuha lang ng graba. 1,000 piso ang kita niya kada 3 araw, na siya namang ipinantutustos sa pag-aaral ng mga anak. Yan lang makukuha na para gastusin sa bahay. Kumuha kami dyan ng bigas pagka-ulam. Pinagtsatsagaan naman ni Jam ang kanyang pudpud na lapis. Pero ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral ay kailanman hindi mapupudpud. Basta makapasok po ako na dun sa school po. Gusto ko po makatulong, mapagawa ng bahay. Iba't ibang kwento ng pagsasakripisyo at pagpupursigi. Yan ang ating nasaksihan sa mga isinagawang unang hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation. At sa tulong ninyo, ang aming minamahal na mga sponsors, donors, partners at volunteers, matagumpay nating napuntahan ang 25 probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao para maihatid ang kompletong gamit pang-eskwela sa 60,000 estudyante. We're grateful for this opportunity kasi maraming bata natutulungan, malaking impact siya sa pamilya at sa community. Kabilang sa ating narating ang liblib na munisipyo ng Datu Blasinsuat sa Maguindanao, sakay ng bangka at kalabaw. Tinawid din natin ang malayong isla ng Siasi sa Sulu at Sitangkay sa Tawi-Tawi. Mahirap man ang naging paglalakbay, sulit naman kung kapalit nito ang ngiti ng mga batang punong-puno ng pangarap sa buhay. Wala nang uuwi ang tirahan ng maraming naapektuhan ng Bagyong Julian sa Batanes na ngayon ay nasa evacuation center muna. Sa tindi ng kalbaryong kanilang pasan,
malaking bagay yung inyong tulong na agad inihatid doon sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Sa pinakahilagang dulo ng Pilipinas matatagpuan ang nakamamanghang ganda ng Batanes. Pero nito lamang Lunes, binayo ng malalakas na hangin at ulan ang isla dulot ng super bagyong Julian. Sa huling datos ng PDRRMO Batanes, nasa 2,124 na kabahayan ang nasira. 256 dito ay totally damaged. Nasa 7,090 na pamilya naman ang naapektuhan. Hanggang ngayon, may 8 pamilya pa ang nasa evacuation center ng Basco. Itong 8 na to is totally wala silang mababalikan na bahay kasi natangay at natumba yung bahay nila. Isa na riyan ang pamilya ni Linda. Hindi raw nila alam paano na magsisimula uli. Lalo na't ngayon pa lang daw sila nakakabangon matapos mawasak ang kanilang bahay noong 2021 dahil sa bagyong Kiko. Naalala ko noon, 2 beses na yun. Tapos ito, mas grabe. Kasi na-WhatsApp na naman yung bahay ko. Abala naman sa paglilinis ng bahay ang pamilya ni Miraluna. Umaasa na meron pang maisasalba. Dahil kasi sa takot noong kasagsagan ng bagyo, agad silang lumikas. At ang kanyang panawagan, sana po mabigyan po kami ng tulong. Kahit mabigyan po kami ng pambili namin ng hero, kahoy po. Sa tulong ng Office of Civil Defense, agad lumipad ang GMA Kapuso Foundation sakay ng Air Force C-130 para maghatid ng relief goods sa mga evacuees doon. Pero itong bagyo na to, naging isa pang dahilan. Kaya naging medyo yung mga resources namin medyo kulang. Kaya nagpapasalamat kami sa inyo. At least yung naibigay nyo sa amin, sa kanila, maibsan yung sa pangangailangan sa pagkain. Nakapila pa din tayo sa Air Force cargo plane para makapaghatid sa Batanes ng karagdagang relief goods para sa libu-libong nasalanta roon. Bukas ang nakatakdang paglipad ng GMA Kapuso Foundation Relief Goods sa Batanes. Sa mga nais tumulong, bisitahin lamang ang GMA Kapuso Foundation website na www.gmanetwork.com/kapusofoundation/donate.